channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello my dear Gemini! Mag-September reading tayo. September reading, first 15 days lang po ito. September 1 hanggang September 15. Okay, tingnan natin. Let me see. Kuha muna tayo ng oracle card for you, tapos 8 cards. Mag-oracle card muna tayo. Ano po ang mga bagay, eksena, kaganapan na kinakailangan malaman ni Gemini? We have here the hammock, surrender, rest. Relaxing tong card na to, my dear, okay? Kailangan mo makahanap ngayong first 15 days of September ng time, my dear, para makapagpahinga, para makapag-relax, and at the same time to enjoy the company of your family. Kinakailangan mong makahinga, my dear Gemini. Yun ang sinasabi ng card na to. Kinakailangan mong makapag-recharge. Okay? Baka kinakailangan mo rin makapagbakasyon, makapunta sa isang lugar na tahimik para, alam mo yun, makapag-recharge ka after ng mga bagay na nangyayari lately. Okay, tingnan natin. Itong relaxation na to, ito yung relaxation na napakasimple lang. Yung pupunta ka sa isang bukid or isang bundok, maglalagay ka lang ng duyan, magpapahinga ka lang doon, malayo sa mga polusyon, sa ingay, sa gulo ng city life, sa mga obligation and responsibility. Just only to appreciate the nature, the creation of our dear God. Okay, tingnan natin. We have here, no filter. Speaking with the truth, okay? May nangyayari, my dear, sa life mo and parang hindi mo maiwasan na maging apektado. Hindi mo maiwasan, my dear Gemini, na maapektuhan ka nitong mga bagay-bagay na nangyayari. Because of the pressure, the stress, okay? To the point na napapansin mo na, alam mo, ako sa side ko, my dear, gusto ko yung tao na diretsuhan. Pero sometimes kasi, it can ruin a lot of things in your life. Okay? So, okay. Para makaiwas siguro, my dear Gemini, sa gulo, sa tension, kailangan mong mag-unwind. Hindi to maganda if there are some people, my dear, na gusto kang i-trigger or intentionally. Kasi alam nila, my dear, that you are stressed. Alam nila na masyado kang apektado ng mga bagay na nangyayari sa paligid. So, malaki ang chance na pag ginawa nila yung isang bagay, magiging no filter ka. Like, sasabog ka or mag-explode ka, my dear. And kaya meron tayong the hammock over here is sinasabi na kinakailangan mong umalis muna dito sa gulo na to. Kinakailangan mo munang mag-take a break from this noise, from this crowded environment. And aminin natin, my dear, medyo pag naiinis ka talaga or nasasagad ka, masakit ka magsalita. 'Di ba? Aminin mo 'yan. We have here the energy of the Four of Wands. Possible na nasa loob ng pamilya or nasa loob ng relationship yung tension. Clarify natin kaagad to.
Let us clarify that card, okay? We have here the energy of the death card. May gusto kang magbago, may gusto kang i-change, transformation, my dear. And nakukuha ko dito sa card na to na hindi mo na kaya pang, you cannot take it anymore. Hindi mo na talaga kaya, my dear. So, possible, sa first 15 days of September, na nandun ka na sa point ng buhay mo na, teka, nakakapagod na. Hindi ko na gusto to. Hindi ko na gusto kung ano yung mga nangyayari. I don't like this anymore. Gusto ko ng change. Gusto ko ng transformation. Okay? Bago ka gumawa nitong, pwede naman kasi itong death card na to, my dear, it's more on, like, gusto mo lang ng pagbabago sa ugali ng isang tao, ng isang kapamilya, gusto mo lang ng changes kung paano mag-handle ng pera or magkaroon ng tulungan sa loob ng relationship, sa loob ng connection. Pero at the same time, di din natin maaalis, my dear, na ang death card is may kinalaman sa separation. So by taking this break, my dear, by doing this break sa energy ng hamak, bago ka makapag nabanggit ko rin dito kanina, my dear, na it's very important ngayong first 15 days of September, yung family. 'Di ba? Bond with family, gather, spend time with family. I think para mapag-usapan tong mga bagay-bagay na ito. Pero at the same time, na kinakailangan din, my dear, na ka hindi ka nakokontrol ng galit, hindi ka nakokontrol ng iyong emotion, hindi ka yung galit during this time, during the conversation, during sa pag-uusap ninyo, hindi ka galit. Kasi ang mangyayari dito is posibleng magkaroon ka ng mga regret. Hindi regret dahil kinat mo or pinutol mo yung isang bagay. Regret dahil meron kang mga nasabi na hindi maganda at sad to say, hindi mo na siya mababawi. Yun ang nakukuha ko na card dito. So, possible na kung hindi mo makagawa ng outlet, my dear Gemini, na may kinalaman sa kung ano yung nararamdaman mo as of this moment, posibleng makapagbitaw ka talaga ng masasakit na salita. And kaysa magkaroon ng sabihin na natin ending sa loob ng relationship or ng connection, baka ito yung magdulot pa hiwalayan na kasi pwedeng magkaroon ng hiwalayan, my dear. Okay? Ayokong pagandahin masyado tong reading na to na sasabihin ko na ano lang to, changes lang sa loob ng pamilya, like meron lang mga kinakailangan baguhin or something. Possible na magkaroon ng hiwalayan. Pero dahil meron ka ditong no filter, my dear, there is a possibility na makapagbitaw ka ng mga salita and hindi na natin hindi na natin mababawi kung ano man yung nasabi natin. Okay? We have here the energy of the Eight of Pentacles. Okay? This is energy of building, creating, okay? May kinakailangan talagang ayusin sa loob ng relationship and family. The Emperor, gusto mo na maging in charge. Okay? Okay lang yan. You want to be in charge, gusto mo ng mga pagbabago, ng mga changes, pero, di ba, gawin natin sa tama. Kasi kung magsasalita ka, tapos masasakit naman yung masasabi mo, my dear Gemini, and then, ito talaga yung pinaka-highlight dito, my dear. Yung makapagbitaw ka ng masasakit na salita, my dear, ngayong first 15 days of September, siya yung pinaka-highlight. Okay, siya yung pinaka-highlight dito. Yung sinasabi dito, my dear, na kinakailangan mo ng ibang outlet. Hindi yan yung tamang outlet na gawin mo, yung mag-burst out ka ng nararamdaman mo sa kanila or magalit ka or magwala ka, my dear, because it will not fix kung ano man yung current na situation. Maganda na nag-o-open up ka, pero hindi maganda na parang naglalagay tayo ng gasolina dun sa apoy. Kasi meron ng apoy, my dear, eh. May problema na. Ngayon, kung mag-i-erupt tayo at magagalit tayo, magwawala tayo, or magbibitaw tayo ng masasakit na salita, it is just more on putting a gasolina doon sa apoy. So, magliliyab siya, my dear, no? And posible pang mauwi, my dear, sa hindi magandang ending or separation, my dear, itong bagay na ito. Okay? Nandoon kasi maski maganda, my dear, yung intention mo. Kung iba naman yung pagkaka-interpret ng iba sa sinasabi mo, wala din. So,
baka pressure lang din ito, 'di ba, sa mga bagay na nangyayari. Pressure ka, pressure din siya. Sa loob ng relationship, pressure kayo parehas. Apektado kayo, my dear, ng mga bagay na nangyayari sa mundo. And paiiralin ninyo yung init ng ulo, walang mangyayari talaga. Okay, walang mangyayari. So, yun ang iniiwasan natin. That's why we're doing the reading because iniiwasan natin yung mga ganun na sitwasyon. Okay? This is a good time, my dear, para ayusin yung mga problema na may kinalaman sa loob ng relationship. Pero based on the reading, hindi ganun yung mangyayari. Bakit? Because of may mga posibleng salitang mabitawan na hindi kaaya-aya sa pandinig. Okay? And manggagaling sa'yo yun, my dear. Okay? Gusto mong ayusin yung isang bagay, my dear, ayusin natin ng tama. Okay? Let me see. The Eight of Swords. Oh. You're not happy anymore, my dear. Nakukuha ko dito na hindi ka na masaya sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon. And hindi kita mabiblame. And gusto ko lang sabihin, my dear Gemini, na hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganito. Halos lahat yata lang, I'm just assuming ha, hindi ako sure, ng tao sa mundo ay nakakaranas ng kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Pero it doesn't give us this, kumbaga hindi siya excuse. Hindi siya sapat na basihan para magwala tayo or mag-hysterical tayo or para kailangan talaga natin ng outlet, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Parang kailangan mo ng outlet. Sasabog ka, my dear, ngayon first 15 days of September. Sasabog ka talaga. Mag-e-explode ka. The Page of Wands, you want to get out, okay? You want to get out. Kung gusto mo na talagang mag-start all over again, kung gusto mo na talagang umalis, gusto mo na talagang makipaghiwalay, it's fine. Iwasan na lang siguro natin talaga, my dear, yung magbitaw tayo ng mga salitang hindi talaga magaganda. Yun lang talagang i-highlight ko talaga sa reading na to, my dear. Iwasan mo na lang talaga magbitaw ng masasakit na salita kasi gusto natin magkaroon ng ending as much as possible. Kasi yung pinaka my dear ng reading natin is gusto mo ng pagbabago. So ang mangyayari is i-implement mo siya sa first 15 days of September. Gusto ko ng ganito, ayoko na ng ganito, ayoko na ng ganyan. Kung pangit yung pagkaka-deliver mo, malaki ang posibilidad, my dear, na hindi yun ma-absorb nung kabila. Kunyari, nanunumbat ka, nagbibilang ka, and sabihin natin na hindi naman talaga yun ang pinaka-intention mo, my dear, na manumbat at magbilang. Pero, sa pandinig kasi ng kabila, ganun yung nangyayari. So, if you will try to fix something, subukan natin sa maayos na pamamaraan. Yung para bang, oh, mahal, pwede bang ganito or ganyan? 'Di ba? Sabihin natin through suggestion na lang. And malay mo, maisip nung kabila na, okay, maganda yung sinabi mo maganda. Kaso kung uumpisahan natin, my dear, na parang isasama natin yung pressure pag nagsasalita ka, 'di ba? Pag nagsasalita ka, isasama mo yung pressure. Actually, yan ang inaaral ko rin, my dear, sa pagtataro. Kasi tao lang din ako, 'di ba? Tao lang din ako, meron ako mga problema sa buhay, meron din ako mga pinagdadaanan. And habang pinapanood ko, my dear, yung mga video ko minsan, ini-edit ko, naririnig ko, napapansin ko sa tono ng boses ko na ay okay, may pressure. Ramdam sa reading ko na teka, may pinagdadaanan ako, meron akong problema. So, hindi kasi natin basta-basta maano yun. So, ang ginagawa ko ngayon, naghahanap ako ng ibang outlet. Naghahanap ako ng ibang pamamaraan kung paano ko muna maire-release, my dear, yung problema na yon sa labas, kung saan man. Like, nagwo-walking ako or bago ako umupo dito at mag-recording. Kasi kung diretso ko uupo dito tapos there's a certain problema na pinanggalingan ko, posible talaga, my dear, na maapektuhan talaga yung ginagawa ko, di ba? So, ganun din ang sinasabi, my dear, ng ating reading na wala namang masama kung maghihiwalay. Pero sana wag na lang lagyan talaga ng tension or wag na lang lagyan ng pressure. And if just in case you are trying to fix something, mas maganda na ayusin natin siya in a very nice way. 'Di ba? Mas maganda. Malay mo lang naman mag-work, 'di ba? Pero based dito na merong death card, ang nagdala dito ng energy na parang gusto mo talagang umalis na diyan sa sitwasyon na 'yan is energy ng death card at saka ng energy ng Page of Wands. Ngayon kung hindi na talaga papipigil, my dear, ang damdamin mo at gusto mo talagang umalis, and then umalis ka na lang. Magpaalam ka na lang ng maayos na hindi na talaga ako masaya. We have to kailangan na ganito, ganyan, ganun. Tapos, 'di ba? Alis ka na lang, wag ka na magbitaw ng mga kung ano-ano pa, wag ka na magbilang
ng mga ginawa mo dun sa tao na yun na, "Ay kasi ganito, ganyan, ako naglalaban ng ganito, ako ganyan, ako gano'n, ako nagluluto, ako namamalansya," kung ano. Wag ka na magbilang, umalis ka na lang. Para yung separation ninyo is like hindi hindi na masakit. Sabihin mo na lang, "Hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya. I'm not happy anymore. Gusto ko maging masaya." 'Di ba? We have here the energy of the Five of Wands. Ayan, oh, may tension na, my dear. Possible talaga na mauwi talaga sa away ito. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, my dear Gemini, kaya tayo nagre-reading is para mailihis man lang natin. So kung magiging mailalabas mo 'tong pressure or 'tong stress na nasa puso mo as of this moment, eh, baka 'pag umabot sa first 15 days of September, eh, hindi ka na maiwasan natin makapagbitaw ng mga salitang hindi hindi maganda. Okay. Baka lately, ano ka talaga sa trabaho, yung masyado ka talagang pagod na pagod sa mga trabaho, ikaw talaga ang gumagawa ng lahat. Ayan, we have here the energy of the Knight of Sword and the energy of the Devil. Okay. So, sabi ko, my dear, hindi 'to maganda if meron nagti-trigger sa'yo. Kasi magagamit sa'yo 'to ng ibang tao, eh. Magagamit ng ibang tao sa'yo 'to para sirain yung reputation mo, para pababain yung energy mo. So, mas maganda, my dear, na kung ano yung dala-dala mong bigat ngayon is makahanap ka talaga ng ibang outlet. Maihinga mo talaga yan, my dear, okay? So, umuulan na naman po. Ayan, sa mga apektado po ng ulan, ingat-ingat po kayong lahat. Ayan. So, my dear, yan po ang nasagap natin na energy para sa ating first 15 days of September. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Ingat po. Pabugso-bugso ang ulan. Ingat-ingat po.